Mga bro, malaking balita mula sa UK. Sa pinakamalaking pagbabawas ng kakayahan ng Royal Navy sa halos 2 dekada, 5 warships, mahigit 100,000 tons ng shipment, 32 helicopters, at 12 dosenang drones ang tinatanggal na mula sa serbisyo. Budget cuts daw ang dahilan, pero teka, bakit hindi natin i-consider ang mga barkong ito para sa Pilipinas? Unahin natin ang wave-class tankers mga bro. Matagal nang naka-reserve ang mga ito, at halos 1 dekada nang walang aksyon ang ilan. Wala ng crew para mag-operate, kaya hindi na rin sila aasahang makakabalik pa sa dagat. Pero isipin nyo, kung matransfer sa atin ito, game changer ito para sa resupply missions at maritime logistics ng PN. Para sa Horizon 3, swak na swak ito bilang cost-effective option kaysa bumili ng brand new. Ang Albion-class ships naman mga bro, potential jackpot. Oo, parang malaking kawalan para sa UK, pero para sa Pilipinas. Pwedeng-pwede itong maging multi-role amphibious ships para sa disaster response, troop transport, at maritime security. Ang amphibious capability ay magiging malaking tulong lalo na sa mga isla natin na laging tinatamaan ng bagyo. Ano ang benepisyo kung makuha natin ito? Una, magiging mas mabilis at mura ang enhancement ng fleet natin. Pangalawa, matutulungan tayo ng UK sa training at maintenance dahil may existing knowledge sila sa mga assets na ito. Pangatlo, mas madali ang transition sa modern naval strategies dahil parehong NATO-compatible ang mga systems nito. Mga bro, strategic move ito para sa Pilipinas. Habang ang UK ay nag-a-adapt sa modern warfare, tayo naman ay pwedeng mag-step up gamit ang kanilang retired assets. Kung ang US ay nagbibigay ng drones at USVs, bakit hindi tayo tumanggap ng ganitong warships mula sa UK?